Bata ni Fidel Ramos pumalag maisog rally, tinakot Pres Marcos, Sec Abalos, Felisa Duterte, galit Vic Ro. Ba't Ro? Nabitin no? Siyempre, etong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay News Files. Ayan siyempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News Files para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating mapapanood ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! All these harassments, you allow the abuse of power and corruption to grow. Umatras ang may-ari ng venue sa pagdarausa ng maisog rally dahil tinakot daw di umano ito ng nagpakilalang taga Malacanang. Sinabi na ni DILG Secretary Benhur Abalos na ang maisog rally are quite disturbing at inappropriate. Dito din sa maisog rally, ginanap ang pamamaya ng mga Duterte sa Pangulong Marcos. Tinawag pa nilang bangag na ikinagalit naman ni First Lady Lisa Marcos. Ang maisog rally ay anti-Marcos, kaya maraming taga Malacanang ang gustong pumipigil dito, kaya hindi sila binibigyan ng permit. Ayon naman sa dating Presidential Assistant for Economic Affairs to Philippine President Fidel B. Ramos na si Jose Alejandrino, walang kahit na sino ang dapat na pumigil sa isang mapayapang rally dahil nakasaad ito sa konstitusyon. These are peaceful prayer rallies that's allowed under the Constitution and nobody has a right to stop that. Dagdag pa nito na ang ginagawa ngayong panggigipit ng kasalukuyang administrasyon sa mga kritiko nito ay maituturing niyang neo-Nazi tactic tulad ng ginagawang pagbawi sa prangkisa ng SMNI. The government has its own propaganda machine. So if you want to have a democracy, a strong democracy, you have to allow the opposition to air its views. Now the moment you start cracking down on the platforms of the opposition, you are actually resorting to what I call neo-Nazi tactics, because in every authoritarian government this started out the same way doing this. And what is wrong with, and as a matter of fact, we should be happy that we have platform like SMNI that disagree. Sa huli, sinabi ni Alejandro. Ayun so etong maisog rally, sinasabi nga is parang pinagbabawalan ng mga tao sa Malacanang dahil dito is talagang nagvo-voice out sila ng mga kakaibang revelasyon. Syempre ito nandito naman tayo sa isang malayang bansa. Meron tayong demokrasya, malaya kang magsalita, malaya kang iparating kung ano ang nararamdaman mo, kung ano ang nasa loob mo, is karapatan mo yun. Tapos na kasi ang panahon na yung mga diktadoryang mga panahon, tapos na yun. Kumbaga, nandito na tayo sa demokrasya. Kumbaga, lahat may karapatan ng magsalita. Marami din namang mga politiko na sports. Kumbaga, parang hinahayaan lang nila na magsalita, laban sa kanila kahit hindi na maganda yung sinasabi minsan, is pinapayagan lang nila kasi karapatan ng mga tao yun na magsalita sila. Kasi kung sakasakali na mga antay, di ba? Mga antay yan. Imposibleng magsalita yan ng magandang salita. Ang kalimitan dyan is ang maririnig mo is hindi magagandang salita. Di ba? Hindi tayo makakapag-expect ng mga mabubuting salita dyan, yung mga mabubuting nagawa. Wala kang makikitang ganyan. So, ito nga is yung maisog rally is hindi din naman dapat pagbawalan. Kasi nga, karapatan nila na ipahayag kung ano yung damdamin nila. Karapatan nilang magsalita. So, kahit naman din maggawa din ng ganyan yung mga nasa Malacanang, di ba? Yung mga rallying ganyan. Karapatan din naman nila yun. Kahit sino. Kasi kung sakasakaling pipigilan yan, isa ang papasok sa isip ng mga tao Aba, ano to? Martial law. Ayan. Babalik na naman ang hindi magandang ipinaratang kay Apo Lakay. Babalik na naman yung ganun. Hindi nagiging maganda yung yung dating sa mga tao kung sakasakaling pinipigilan ito. Maganda nga yun, nagkakaroon tayo ng kritisismo
'Di ba? Nagkakaroon tayo ng ganon. Kasi dahil diyan, no? Parang gawin mo na lang kayang inspirasyon yung mga nangyayari diyan. No? Imbis na kainisan mo, imbis na mainis ka ng mainis na, tanggalin natin yan. Bakit hindi mo gawing inspirasyon para mas lalo mo pang gawin ang iyong trabaho, gawin mo ng tama, at patunayan mo sa kanila na mali ang sinasabi nila. Ganun yan eh. Mas lalo mo pang pag-igihan. Katulad ng panahon ni FPRRD, napakaraming masasamang salita. Nung presidente pa siya, napakaraming masasamang bintang salita ang ibinabato kay Tatay Digong. Pero hindi niya pinipigilan ang mga yon na magsalita. Kasi nga, karapatan nilang magsalita. Karapatan nyong maghatid kung ano ang nararamdaman nyo sa akin, maganda man o mabuti. Binibigyan niya ng karapatan. So, dapat talaga is tinatanggap kung ano mang kritisismo ang nangyayari ngayon. Mas maganda yon kasi nalalaman mo kung ano yung nagiging pagkakamali at pagkukulang mo. Maaari mo pang maituwid. Na dapat nang itigil ng Marcos administration ang panghahara sa kanilang mga kritiko kasabay ng panawagan sa taong bayan na dapat magkaisa at ipakita sa mga inihalal na dapat ang taong bayan ang nasusunod at hindi ang mga politiko. So this government is really should rethink its policies and stop all these harassments. That's what people power is. You are taking back the power into your own hands. You are telling those elected, you are our servants, you are not our masters. And that is important to remind them of that because you keep quiet. You allow the abuse of power and corruption to grow. Ikaw bilang Pilipino, payag ba kayo na itigil ng Malacanang ang maisog rally? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Samantala, ako iniisip ko hindi na magkakaroon ng ganito 'Di ba? Kasi nga, ang ganda ng tandem nila. Ulit-ulitin natin. Gusto kong isariwain ang mga panahon na yun. Hindi natin inaasahan na magkakaroon ng ganitong problema. Hindi natin inaasahan na ang pro-Duterte ay magiging anti-Marcos. At ang mga pro-Marcos ay magiging anti-Duterte. Na dati naman ay parehong pro. Hindi natin inasahan, talagang nakakabigla yung nangyari. Parang sa isang iglap lang, sa isang pikit lang natin, ibang muka na nakikita natin. Ang muka ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang partido na yan. Na alam natin na dating magkasundo, inaasahan natin na napakalakas. Pero ngayon, napakalakas ng mga sigaw na batuhan ng ganito, batuhan ng ganyan, 'di ba? Hindi na nagiging maganda yung resulta. Kahit papaano ako nag-e-expect pa rin. Ako nangangarap pa din na mag-ayos pero parang sa tingin ko sa ngayon is napakalabo. Hanggat may mga alitap-tap na lumilipad sa kanilang paligid ay hindi magkakaayos ang mga yan. Hanggat merong mga naghahangad ng posisyon, kapangyarihan, hindi mag-aayos ang mga yan. Pero kung yung mga alitap-tap na yon ay mawala, sigurado, maaaring mag-ayos ang mga yan at ang pinapangarap natin na magandang bansa, ang pag-angat ng ating bansa ay matutupad. First Lady Lisa Marcos hindi natatakot sa mga paninira ni Atty. Vic Rodriguez. Galit daw si Vic dahil tinanggal at pinalaya sa Malacanang. Idinamay mo ang pamilya ko, ilalabas ko ang lahat ng iyong baho. Sa pambihirang pagkakataon, binasag na ni Atty. Vic Rodriguez ang kanyang katahimikan matapos siyang laitin, gawing kaawa-awa at pagmukhaing naghahabol sa pwesto ng First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanya
kanyang naging live interview kasama ang veteran vlogger na si Marlica. Dito'y walang preno ng ibinuking ni Atty. Vic na puro kasinungalingan ang mga sinabi ni First Lady Lisa sa interview. Ang mga sinabi ni First Lady Lisa sa interview nito sa TV broadcaster na si Antoinette Taberna. Sa katunayan, hindi daw siya nagmamakaawa na mabigyan ng pwesto sa gobyerno dahil kung ito lamang raw ang kanyang pakay, hindi na daw dapat siyang nanilbihan kay PBBM lalo't simulat sa poll kahit hindi pa ito nananalo sa pagkapangulo. Si Atty. Vic lamang raw ang kasama ni PBBM hanggang sa umapila sila sa electoral protest laban sa Vice Presidente na si Leni Robredo ni hindi raw niya iniwan ang dating senador at kahit tila hindi siya binabayaran, tuloy ang pagiging legal advisor nito at lawyer kay Bongbong. Alam mo, alam niyo nauunawaan ko ang damdamin ni Atty. Vic. Ayan nga, di ba? Since day one is magkasama sila ni PBBM. Walang iwanan. Di ba? Siyempre, nagsisimula ka pa lang na makabuo, no? Uli. Kumbaga, binubuo mo pa lang uli ang iyong pangalan. Hanggang sa makabalik ka na. Hanggang sa nagtagumpay, no? Kasama sila Atty. Vic. No? Bigla na lang silang nawala nung tumagal ng tumagal. 'Di ba? Na sinasabi nga na parang wala namang dahilan, bigla naman silang inalis. 'Di ba? Kasi nakakasama ng talaga ng loob. Kaya naiintindihan ko rin kung ano yung hinaing nila. Kasi kahit naman kanino mangyari 'yun eh, 'di ba? May kaibigan ka. O halimbawa, kasama mo sa hirap at ginhawa. O, tumataya ng loto. Tumataya kayo pareho ng loto. Yung kaibigan mo walang pantaya ng loto. Tapos ikaw, wala kang pantaya, ay sige, eto, bibigyan kita ng pantaya para meron kang pantaya. Sa'yo na yan. Diba? Tapos bigla siyang nanalo sa loto. Mantakin mo, kasama mo siya sa hirap at ginhawa, ganyan. Pero diba, tinutulungan ka pa. Tapos biglang nung nanalo ka sa loto, huyo na agad. Hindi ka nakilala. Parang sinabi na, uy, pre, kamusta? Nanalo ka sa loto. Ha? Ano? Parang ganon. Ang pagkanti raw ng unang ginang sa kanyang pamilya ay ibang usapan na raw, lalo't hindi naman raw dapat nang mangialam ang unang ginang sa gobyerno. Una, dahil hindi naman raw ito ang ibinoto ng taong bayan. Ikalawa, wala rin siyang mandato mula mismo sa pamahalaan. Ngunit sa nasabing interview, nasagad na si Atty. Vic Rodriguez at dito ipinaalingasaw niya ang lahat ng baho ng First Lady na si Lisa Araneta. Sa kanyang naging pahayag, sinabi nito na si Elisa Marcos ang marahil nasa likod ng pagkakaupo ng controversial general manager ng PCSO na si Mel Robles. Nung una ay pinigilan raw ito ni si Loto, sinasabi ko kanina, si Mel Robles ang lumabas. Atty. Vic dahil alam niyang may mas matinong tao na pwedeng mamuno sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ngunit tila wala nga raw nagawa maging si PBBM nang mapwesto bilang PCSO General Manager si Mel Robles. At ito pa ang isa sa mga nakakagulat, ang pagkakaupo rin ni Michael Ma bilang Special Envoy to China, kung saan minsan ang tinukoy ng Kongreso na big time smuggler ito at dawit sa ay pagtaas ng presyo ng bigas at sibuyas. Tila ang nasa likod rin daw nito ay ang unang ginang na si First Lady Lisa Araneta. Katunayan, pinalutang ng mga supporter ni Atty. Vic Rodriguez ang kontrobersyal video ng unang ginang kasama ang tinaguriang big time smuggler na si Michael Ma. Huwag na raw magtaka ng maraming Pilipino kung sa mga susunod na panahon kapresyo na ng ginto ang pagkain sa Pilipinas dahil imbis raw na matulungan ang bansa, di umano'y pinagnanakawan pa raw ito ng mga inupo sa gobyerno. Sa totoo lang talaga, pamahal ng pamahal ang pagkain dito sa Pilipinas. Alam nyo, nung panahon talaga ni FPRRD, partida na nun. 'Di ba? Napakamura lang ng pagkain. Sa 100 piso mo ay meron ka ng 3 kilong bigas. No? Sa 200 may 6 na kilo ka na pwede mong ipangsaing sa loob ng 1 linggo. Minsan 1 linggo mahigit pa aabot. Ngayon, ang 100 piso mo ay 1 kilong bigas lang. 'Di ba? Napakamahal na. Kaya ang maganda sana kung nagtataas man sila, 'di ba? Nagtataas sila ng mga bilihin ngayon, mga pagkain. Okay lang sana kung pati ang sweldo tumataas.
'Diba? Kaso nga lang, kung hindi tumataas ang sweldo, kawawa naman yung mga Pilipino. Nagtatrabaho sila. Halos, imbis na may sumobra sa kanila, ganito. Wala. Minsan, nagiging sakto na lang lahat. Kailangan, sumweldo ka talaga ngayon ng baka mga 50,000 isang buwan. Dapat ganun. Hindi katulad dati kahit 10,000 isang buwan. Ang laki na eh. Ang laki na ng matitira sa'yo, yung susobra sa'yo. No? Kasi partida na yun, panahon ng FPRRD. Pandemic na yun. Pero hindi nagtaas yung mga bilihin. Kung nagtaas lang, little bit lang naman. Diba? Ngayon, walang pandemic, pero ang tataas ng mga bilihin. Di umano'y mastermind sa lahat ng ito ay ang First Lady na si Lisa Araneta. Pakinggan ang nakakakilabot na revelasyon ni Atty. Vic Rodriguez kung saan binasag ang katahimikan matapos di umano'y baliktarin ng First Lady na si Lisa Araneta Marcos ang tunay na kwento sa mga nangyayaring kababalagan sa loob ng gobyerno. Hindi man naapektahan si Ginoong Marcos Jr. Kasi maski ang daming kabulastugan nitong si Marcos Jr. sa bansa natin, pero he still maintain his propriety. He still maintain his being a dignified person. At hindi siya nagiging mababaw na tao. So tingnan natin. What happened? Kinabukasan, ito, nagkita si McCoy Jr. at saka si Sara. Look at the action of Marcos. Ito. Ayan ha. Ano pa rin sila? Parang boljak kay Madam First Lady yun eh. Tutusin, close pa rin sila eh. Yan yung sinasabi ko, kaya hindi ko masyadong pinapakinggan pa yung hindi pa ako Hindi pa ako naniniwala na talagang nagtatablahan ng mga Duterte at Marcos eh. Kasi ayos pa rin yung pakitunguhan ng dalawa eh. Diba? Hindi pa sila talaga yung as in na nanggagaling sa kanila yung birahan. Si BP Sara hindi nagsasalita kay PBBM, si PBBM hindi nagsasalita kay BP Sara. Kaya parang napakalabo pa eh, no? Ng senaryo na sila'y mag-aaway o magkaaway na. Kasi hindi nakisama yung asawa sa kanya. Galit na galit siya, pero yung asawa niya, love na love pa rin na makipag-beso-beso kay... Parang si Madam yung naaapektuhan eh. Siguro, kaya nagkakaganon si Madam, syempre bilang asawa rin, no? Masakit din sa kanya na, syempre, masamang salita na narinig niya yung sinabi nga kay PBBM, yung pinaratang kay PBBM, no? Medyo, siguro, naapektuhan si Madam. Kaya kahit papaano, nauunawaan din natin yung sitwasyon ni Madam. Naunawaan ko rin kahit papaano. Diba? Pero... Sara. Hindi ba boljak sa kanyang asawa yan ha? Hindi. Kasi kung mababaw ito si Marcos at walang pinag-aralan, nakikisama na rin sana na i-snapin din niya kampi-kampi na. Kampi-kampihan na. Pero Marcos, in spite of his weakness, in spite of his frailties and failure as a leader, he has not failed. He's being a nice person pa rin. And his respect for other people. Nandiyan pa rin yan. Especially sa Vice President. Sa Vice President. Kasi, I think, ang real score dito is that Marcos was very much aware na he would not have become president if not for the votes that went to him coming from those who believe in Sara Duterte. Tama yun. Kasi malaking puntos din yung mga pro-Duterte, yung mga supporter ng Duterte na nakuha ni PBBM nung eleksyon. Alam natin, napakarami talagang sumusuporta kay FPRRD, kay VP Sara, 'di ba? Talagang nakadagdag yun.
kay PBBM. Kaya nga umabot ng 31 million eh. At saka nakita naman natin si VP Sara is 32 million. 'Di ba? Halos yung mga kalaban nila is talagang pinulot sa sahig. Hindi talaga umabot, no? Pinalamon talaga nila ng alikabok. 'Di ba? Yung mga supporters nila is malaki ang naitulong sa kanila sa isa't isa, no? Duterte. Kasi kung hindi tumakbo si Sara, baka it's very certain that the result of the election would have been very much different. Even before Bongbong decided... Sa tingin nyo mga katunay may tanong ako sa inyo. Kung sakaling hindi tumakbo ng si VP Sara, hindi nag-Vice President kay PBBM, sa tingin nyo is aabot kaya si PBBM ng 31 million nung eleksyon? Sa tingin nyo mga katunay, para may pag-usapan tayo, comment lang sa comment box. Diba? To become a candidate, nandiyan na sa survey yan na number one si Sara Duterte. So, kasado na yun. Ha? So, irrelevant yung kanyang statement. So, in other words, it's a bulljack against you, madam. Ha? Yun ang perception ng karamihan ngayon. You go to the YouTube, you go to the Facebook, you listen to a lot of bloggers. They will tell you what their opinion is. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay News Files. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ng ating napanood ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box yung tanong ko mga katunay. Sa tingin nyo ba kung hindi si VP Sara kay PBBM, sa tingin nyo ba is kaya ni PBBM na umabot ng 31 million? Kasi nga, di ba, nung naglaban ng Vice si Lenny tsaka si PBBM, no, halos magkadikitan lang sila no? Sa tingin nyo, comment lang po kayo mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.